again. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I set the course of my life through God's words, and I declare today that I will not be defeated, discouraged, depressed, nor disappointed. That I am the head and not the tail. I have insight, I have wisdom, I have ideas, I have authority. I exercise my authority today in God's word, and I will be a king and each soul. That I am rich and not poor, that I am healed and not sick, that I am strong and not weak, that I am a victor and not a victim, that I am blessed, it will never be changed. Amen! Hallelujah! Kapagpunan sa Panginoon! Sabi mo, manikal po po, God bless you! So, ang title po ng ating pong message po ngayon is doon po tayo sa tema po natin. Ang tema po natin this month is progress toward Christ likeness. So, ito na po yung ating pong huling message dito po sa ating pong tema. At ang title po natin is True Disciples. So, ano po ba yung True Disciples? So, kung titignan po natin, ito pong passage na ito na binanggit po ng ating pong Panginoong Jesucristo, ito po ay isa pong warning. At the same time, it is also a challenge for us na gusto pong sumunod sa ating pong Panginoong Jesus. And Jesus here, kung makikita po natin, Jesus here is talking about discipleship. So ano po ba ang ibig po sabihin po na disciple? A disciple is a follower of Jesus. Pagka sinabi po natin disciple, ang ibig po sabihin po niyan ay learner, ay student. Kaya nga po in our ministry, we encourage everyone to bring our notebook, Bible, and pen because we are a student. Di ba, mga estudyante po, may dala po yung di ba, magpapasok, notebook, pen, at saka po textbook. So sa atin, tayo rin po ay estudyante, tayo rin disciple, instead ng textbook, ang dala po natin ay Bible. So the disciple, makikita po natin dito, ay spend time with his teacher. Kaya nga po, pagka ikaw disciple, you want to spend time with your discipler or with your teacher. Kaya nga po sa ating po ministry, meron po tayong discipleship process as a group. Meron po tayong discipleship process na one-on-one. So we encourage everyone na ang bawat isa ay dumalo. Kasi nga po, sabi nga po nito na a disciple spend time with his teacher. The disciple also strives to become like a teacher. Nagkanais po siya na maging kagaya ng kanya pong teacher. Ano po ba ang goal po natin in our ministry? That every disciple is a discipler. So, every disciple is an equiper. So, someday, di ba, tayo po ay disciple, pero someday, tayo po ay mag-disciple din. Tayo po ay mag-equip din. Kaya nga po, sabi may kasabihan po dito na make disciples that will make disciples. So, dito po sa passage po nito, sabi nga po dito, at this point of time, ng ministry po ng ating po Panginoong Jesus, ay is already popular. Bakit? Kasi po, marami pong tao ang sumusunod na sa kanya dito. Although sinasabi po ng Panginoong Jesucristo na pagka siya po'y nagpapagaling, sinasabi po niya sa mga tao, huwag ka maingay. Huwag mo ipagkakalat yung ginawa ko sa iyo. Kasi po, ang reason po ng Panginoon na hindi pa panahon. Pero yung mga tao ay hindi po maiwasan. Nagmamarites. Sinasabi po nila yung ginagawa po ng ating po Panginoong Jesus. Nagpapahayin po ang Panginoong Jesus na may kapangyarihan
Hindi po siya tulad po ng mga Pariseo. Nagpapalayas po siya ng masamang espiritu. So makita po natin dito that he is already very popular. Sabi nga po doon, pagka binasa po natin ay marami pong mga tao ang sumusunod po sa kanya. Sa English, ang sabi po doon ay crowd. Sa ibang salin po ay multitudes. At sa Tagalog po, ang salin po ay napakarami pong mga tao ang sumusunod po sa ating po Panginoong Jesus. Pero ang tanong po ay, na-impress po ba ang Panginoong Jesus dahil marami pong mga tao ang sumusunod po sa Kanya? Makita po natin dito na hindi po na-impress ang Panginoon sapagkat alam po niya na hindi po lahat ng mga tao na naandoon ay mga disciples. Sabi nga po rito, yung mas marami po sa kanila ay pwede po nating doon po sa crowd na sumusunod po sa kanya ay pwede po natin siyang i-categorize dito po sa next slide po natin. Yan. So ito po yung category ng mga tao na sumusunod po sa kanya. Pwede po natin silang i-categorize as unbeliever. Meron po doong believer. Meron din po doong Christian. Pero sigurado po kukunti po yung disciples. Ngayon, sabi nga po that all disciples are Christian, but not all Christians are disciples. Ulit-ulit po all disciples are Christian, but not all Christians are disciples. Ang Christian po ay binanggit po yan ng 3 times. Yung King James Version. Ang disciples po ay binanggit po yan ng 255 times sa New King James Version. So makikita po natin na yung word po na disciple ay galing po yan sa word na discipline. Kaya pag ang tinignan po natin ng disciple is a follower of Jesus with strong discipline. Ulitin ko po, kaya sinabi po natin disciple, a follower of Jesus with strong discipline. Ano po ba yung ating pong 3 Ds of growth? That we are 3 Ds. Ano po yung unang D? That we are a disciple. Ano po yung sumunod na D? That we are a man and woman of discipline. At ano po yung pangatlong D? That we are undergoing a discipleship process. So makikita po natin dito na yung disciple is a man and woman of discipline. Amen po ba? Amen. So dito makikita natin, sabi nga, ang mga disciple ay hindi po yan natutulog pagka yung mensahe. Diba? Kaya titignan yung katabi nyo, pagka yun yung natutulog, alam nyo yung gagawin nyo. Sisikuhin na. Tapos, ang mga disciple po ay hindi po yan na lumalabas except kung pupunta po yan sa CR. Di ba? So, ano lang po yan? Paalala po natin. So, sabi nga po dito sa next slide po natin. So, what are the characteristics of a true disciple? So, dito po, nagbigay po si Lord ng parang, kasi kausap po niya rito crowd, di mo ba? So, nagbigay po siya ng parang challenge o litmus test para salain kung sino-sino po ba ang mga disciple. So, dito po mapag-aaralan po natin. So, yung crowd na napakarami, makikita po natin na sinasala. At ang hinahanap po ng Panginoong Jesus ay po mga disciples. Pero, nagbigay po dito ng mga katangian ang Panginoong Jesus. Sino po ba yung mga alagad? Mga true disciples of the Lord. So, number 1, sabihin nga po natin, a true disciple love Jesus. Amen? Amen. So, basahin po natin, Luke chapter 14, verse 26, 1-3, go! Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at mga
maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Sa English, tignan po natin. Sa next slide. If you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else. Your father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, ano po sabi nito? Otherwise, you cannot be my disciple. Sabi po sa New Living Translation. Sa next slide po natin, ang sabi po dito, itinuturo po ba ng Bible na kabuhian po natin ang ating pong mga magulang? Hindi po, di ba? Ang itinuturo po ng Bible sa Ephesians chapter 6 verse 2 that we have to respect, we have to obey our parents. Itinuturo po ba ng Biblia na kabuhian po natin ang ating pong mga asawa at ang ating pong mga anak? Hindi rin po, di ba? Mababasa po natin yan sa Titus chapter 2 verse 4 na kailangan ay mahalin po natin ang ating pong mga asawa at mahalin po natin ang ating pong mga anak. And what about hating our brothers, sisters, and friends? Itinuturo po ba yan ng Bible? Hindi rin po. Mababasa po natin yan sa John chapter 13 verse 34 na dapat ay mahalin po natin ang ating pong mga kapatid. At itinuturo po ba ng Biblia na kamuhian po natin ang ating pong mga sarili? May namumuhi pa po din sa kanyang sarili. Wala na, di ba? Parang, ay, namumuhi ako sa sarili ko. Wala po, di ba? So, dito po, pero doon sa binasa po ng Panginoon is you must hate, di ba? Balik po natin ng isa. Sabi dito, if you want to be my disciple, you must by comparison hate everyone else. Your father and mother, wife, children, brothers and sisters. Yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. So, ang ibig po sabihin dito ng Panginoong Jesus, gumagamit po siya ng figure of speech. Na ang sinasabi po dito ng Panginoon ay dapat yung umahal nyo ang inyong mga mahal sa buhay, kaibigan. Dapat ay higit po natin na mahalin ang Panginoong Jesucristo. Yun po yung sinasabi dito ng Panginoon. Kumbaga, in comparison to our love for our loved ones, dapat unahan mo lamang po yan kumpara kung paano natin mamahalin ang Panginoong Jesus. Amen. So para tayo po ay matawag na true disciples of the Lord Jesus Christ, ano po yung dapat po natin gawin? Na dapat pong mahalin po natin si Jesus higit po sa lahat. Amen. Dapat mas mahal po natin si Jesus kaysa sa ating po mga mahal sa buhay. Dapat mas mahal po natin si Jesus kaysa po sa ating po mga sarili. Dapat mahal po natin si Jesus sa mga material na bagay. Mas mahal po natin si Jesus kaysa po sa ating po mga trabaho. Mas mahal po natin si Jesus kaysa po sa ating po mga hobbies, sa ating po mga negosyo. Mas mahal po natin si Jesus kaysa po sa social media. Amen. Alam niyo po, madali pong sabihin na, di ba, mahal kita, Panginoon. Pero dapat yung pag-ibig at pagmamahal po natin sa Panginoon, dapat yan ay nakikita po sa ating po mga gawa. For example, halimbawa, pinag-o-OT ka ng supervisor mo. Ay mag-OT ka kasi, holiday yun, double pay. Ay nagkataon na merong katapat na gawain. So, ano yung pipiliin mo? Di ba? O halimbawa, na-invite ka sa isang mall. Nagkaya ka gaan. Ay meron kayong gawain. Ano yung magiging decision mo? O halimbawa, nagkaya ka lang kayo, mag-badminton and everything.
mag-tennis, basketball, pero may gawain, ano yung magiging decision mo? O halimbawa, may prayer meeting, pero napatapat sa yung inaabangan mong Korean na napakaganda at ayaw mong ma-miss yung episode, ano yung pipiliin mo? O halimbawa, galing ka ng trabaho, pagod ka na, gusto mo na matulog, pero hindi ka pa nakakapag-devotion, hindi ka pa nakakapanalangin, ano yung gagawin mo? Tutulugan mo na lang o ilalaban mo na? Alam niyo ba, pagka sinabi po natin na, di ba, pagka mahal po natin ang isang tao, binibigyan po natin yan ng oras at panahon. Di po ba? Amen? So pagka mahal po natin ang isang tao, binibigyan po natin yan ng panahon at oras. Nagsasakripisyo po tayo. Kaya nga po yung mga magulang, di po ba, nagsasakripisyo yan. Nag-aalaga ng mga anak, diba, minsan pagod na, pero nag-aalaga po ng mga anak, ayun nga, nag-aalaga ng apo. Tapos sa anak, apo. Diba, kasi mahalin. Diba? So, nagpapabaho po tayo para sa kanila. Bakit? Dahil mahal po natin eh. Kaya minsan sinasabi pa rin po natin na pagka yung ating po mga anak ay may mga sakit karamdaman, ano po sinasabi po natin dahil mahal po natin sila? Sana ako na lamang. Diba? Pagka meron po silang nararanasan ng hirap ng mga sitwasyon, talagang iniluluhod po natin, pinagpe-pray po natin, iniiyak po natin sa Panginoon kasi mahal po natin sila. So ano po yung point po natin dito? Kung ito po ay kaya po natin gawin sa ating pong mga mahal po sa buhay, dapat higit po natin itong kayang gawin sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Ulitin ko po, kung kaya po natin itong gawin sa ating pong mga mahal sa buhay, kasi sabi po in comparison sa pagmamahal po natin sa ating pong mga mahal sa buhay, ay hindi dapat ang pagmamahal po natin sa ating pong Panginoon. Kung kaya po natin magsakripisyo para sa ating pong mga mahal sa buhay, higit po natin kaya magsakripisyo para sa ating pong Panginoon, sa kagawain po ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, isang kwento po yung aming pong mentor. Sabi niya, pagka meron pong gawain sa iglesia nila at kailangan po ng mga gawa, kakausapin po niya yung mga disciples at sasabihin po niya, umabsent ka. So yung po mga disciples, ginagawan po nila ng paraan, maka-absent po sila. Pero ang maganda po nito, hindi po sila natatanggap sa trabaho. Napopromote po sila. Bakit? Ang gumagawa po kasi ang ating pong Panginoong Diyos. Amen. At minsan, pagka may mga time na pagka meron po mga gawain, ay there are times na minsan sasama po yung pakiramdam po natin, di po ba? Nararanasan ko rin po yan. Pero tinitignan ko po yan na kung yan po ba spiritual battle, o yan po ba talaga ay talaga masama ang pakiramdam po natin. So kasi minsan pagka hindi naman masama ang pakiramdam, pero yung paalis ka na, malapit ka na, tapos sumasama yung pakiramdam mo, alam mo yan na spiritual battle yan. So ang ginagawa ko po dyan, itinutuloy ko po yan. At pagka nasa gawain na, makikita po natin, nawawala na. Kasi spiritual battle eh. So yun po yung ibig po natin sabihin na, sabi nga po rito, disciple is willing to pay the price. May mga sacrifice. Sabi mo sa katabi mo, may sacrifice. Ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Ano po ba yung the greatest commandment? Love God with all our heart, mind, and strength. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong kalakasan. That is the greatest commandment.
Kaya alam ko yan ang aking pong asawa. Mahal ko po ang aking pong asawa, pero mas mahal ko po si Jesus. Mahal ko po ang aking pong anak, pero mas mahal ko po si Jesus. At ganun din naman po sila sa akin. Kayo po ay mahal ko, pero mas mahal ko si Jesus. At ganun din naman po kayo sa akin. Di ba? Dapat ganun po tayo. Kaya ito po yung payo ko sa ating po mga dalaga, mga binata. Di ba mahal po natin si Jesus? Dapat yung ating po mapapakasawa, dapat same faith po tayo. Dapat yung mapapakasawa po natin, mahal dapat si Jesus. Amen? Kasi po kung hindi, magkakaroon po ng problema. Kasi po mangyayari po niyan, yung ministry, magiging karibalo. Di ba ba? Yung paglilingkod po natin, magiging karibal. At darating po yung time na patitigilin ka sa paglilingkod mo kasi nagiging karibal. Kaya napaka-importante na yung makakasama natin sa buhay, kung paano mo minaman si Jesus, ganun din dapat siya, minamahal niya si Jesus. Para parehas kayo. Kasi kung hindi, ay malaki po ang magiging problema. Kasi alam po natin, ang buhay po natin bilang mga nananampalataya ay tayo po naglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay nagbibigay ng oras sa ating po Panginoon. Ay baka sabihin po ng nakapag-asawa ka na hindi mananampalataya ay panay ka dyan sa ano? Panay ang kalugod dyan sa ano? Panay ang punta dyan sa ganon? Panay ang punta dyan sa ganon? Wala ka ng panahon dito sa bahay. Di ba? Kasi hindi nyo naiintindihan eh. Kaya dapat, kung tayo po ay kukuha ng mapapag-asawa, dapat ay kasimpay. At kung paano natin minamahal si Jesus, ganun din po dapat ang pagmamahal niya sa Panginoong Jesus. Para nagtutulong na lamang kayo. Di ba? Magkasama kayo na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, ang pagmamahal po natin kay Jesus ay dapat ay lumalago. Dapat po yan ay lumalalim. As the time goes by, hindi po yan dapat po na bumababaw. Hindi po yan dapat na lumiliit ang ating pong pagmamahal sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi nga po, from one level to another level, dapat ganun po yung pagmamahal po natin sa Panginoon. Hindi po yan dapat po nagbabago. Hindi po dapat na mainit ngayon, minsan malamig po tayo. Hindi po dapat na malagihay. Dapat ang pag-ibig po natin sa ating po Panginoon, dapat po yan ay lumalalim. Amen po ba? Amen. So ano po yung una? The true disciples, we must love Jesus above everyone and above everything. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. So number 2, basahin po natin, a true disciple carries cross and follow Jesus. Luke chapter 14 verse 27. Ano po sabi nito? Ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Alam niyo po, nung dala-dala po ng Panginoong Jesus ang kanyang pong cross, alam po niya na papunta po siya sa kamatayan. At dito po makikita po natin yung pagmamahal po ng Ama dahil binigay po niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Di po ba? At makikita rin po natin ang pagmamahal ng Panginoong Jesus that He is willing to give up His life for our sin, para sa kapatawaran po ng ating po mga kasalanan. Ang cross po ay sumisimbolo po yan ng death. Ngayon, kung mahal po natin si Jesus, dapat handa po tayo, at hindi lamang po tayo dapat handa, willing po tayo na mamatay para sa ating po mga sarili.
So sa next day po, ano po sabi dyan? Basahin po natin. If we love Jesus, we must die to our selfish ambition, selfish desire, selfish plan, and follow Him. Alam niyo po, meron pong isang story ako na nabasa. Siya po ay si David Livingstone. Si David Livingstone po ay siya po isang missionary sa Africa. Alam niyo po, nung time na sila po ay nandun po sa Sunday school, meron po siyang kaibigan. At sinabi po niya doon sa kanya pong kaibigan na nararamdaman po niya na meron pong tawag sa kanya ang Panginoon to become a missionary in Africa. At pinagtawanan po siya ng kanya pong kaibigan. At hindi lamang po siya pinagtawanan, siya po ay tuniya. At alam niyo po, yung kanya palang kaibigan ay may nararamdaman din na tawag, pero hindi po niya ito sinunod ang Panginoon. Bakit? Dahil mataas po yung kanya pong pangarap. He want to become a successful businessman or maging successful po siya sa kanya pong trabaho. So, dumating po yung time na ito pong businessman nito, naging successful naman po siya. Pero the problem is nalayo po siya sa Panginoon. Alam niyo po yung time na si David Livingstone po ay namatay, so inuwi po yung kanyang bangkay from Africa at naging successful po yung kanyang pong mission sa Africa. So siya po yung namatay at inuwi po yung kanyang pong labi from Africa to United Kingdom. At dito po makita po natin na napakadami po yung nakapagdidig kay David Livingstone. At ang isa po sa nakapagdidig po rito ay yung kanya pong kaibigan. Hello. So, ang isa po sa nakipaglibing po rito ay yung pong kanya pong kaibigan. At siya po ay umiiyak. At alam niyo po, yung sabi po niya na higit na mabuti ang pinili po ni David na tugunin at sumunod po sa Panginoon. Siya nga po ay naging successful as a businessman, pero nalayo naman po siya sa Panginoon. Samantalang po si David ay makita po natin na naging mabunga po yung kanya pong ministry. Ibig sabihin, yes, yumaman po siya, pero hindi po siya nakadama ng tunay na kapayapaan kasi meron pong tawag sa kanya ang Panginoon, pero hindi po niya sinunod. So makikita po natin dito na if we love Jesus, we must die to our selfish ambition. We must die to our selfish desires and selfish plan, and we have to follow Him. Alam niyo po, meron pong isang mananampalataya. Siya po ay inalok po ng isa pong mataas sa posisyon at malaki ang sweldo sa isang government agency. Pero he declined it. Bakit? Kasi po, ano po siya, parang sabi niya, malaki nga kita pero maraming temptation. So, hindi po niya tinanggap po yung alok. Mas pinili po niya na, sabi nga po doon, makasunod sa Panginoong Kristo. At alam niyo po, meron pong isang isa pong tao na narinig ko po yung patotoo po niya, na siya po yung nagtatrabaho sa isang company. Maganda po yung kanya pong sweldo at meron pa po ng extra income. At dahil nga po doon ay at least 1 or twice a week sila po ay nag-happy-happy na kanila po mga kaibigan. Nagpupunta po sa beer house, sa nightclub, at nagte-table, giinuman, minamadaling araw po yung uwi. Pero dumating po yung time na siya po yung nakakilala po sa Panginoon.
At nagkaroon na po ng conviction sa kanya pong puso. At dumating po yung time na meron na pong pressure kasi niyayakap po siya ng kanya pong mga kaibigan. Pero dumating po yung time na nag-decision po siya na mag-resign at humanap na po ibang trabaho. Kasi po, nararamdaman po niya na mas lalago siya kung siya po ay mag-resign. Alam po niya na mas may iwas po siya sa temptation kung siya po ay mag-resign. Kaya nga po dito, makikita po natin dito na yung minsan ay kailangan pong bitiwan po natin. Di ba? May mga magaganda pong mga opportunity na dumarating po sa ating pong mga buhay. Pero sabi nga po yung mga opportunity na ito ay yan po ba ay makakapagpalating po sa atin po sa Panginoon? O yan po ba ay makakapagpalayo po sa atin po sa ating pong Panginoon? So, sabi nga po dito, kung gusto po natin na makasunod po sa ating pong Panginoon, then we must die to our selfish ambition, desires, and plan. So, sa next slide po tayo. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 10 to 1, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Amen. So, sabi nga po, ano po yung gagawin po natin? Kumakain po ba tayo? Umiinom? So, dapat po na lahat po ng ating pong gagawin, dapat siguraduhin po natin na ito po ay makakaluwalhati sa ating po Panginoong Diyos. Ito po ba ay makakapagbigay po ng kaligayahan sa ating po Panginoong Diyos. Kasi kung ito po ay makapagbibigay lamang po ng kaligayahan sa ating po mga sarili, then we have to stop it. Dapat lagi po natin i-consider po lagi kung ito po ba ay makapagbibigay po ng kagaligayahan po sa ating po Panginoong Diyos. Amen po. Amen. Kaya po tayo pagka nagpe-pray, araw-araw, di po ba nagpe-pray po tayo? Lagi po natin tatanungin po, Panginoong Diyos, Lord, ano ba yung gusto mo para sa akin? Huwag yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Lord, huwag yung plano mo, kundi yung plano mo. Lord, yung ano ba yung desire mo para sa akin? Huwag yung desire mo, kundi yung desire mo ang mapangyari sa ating buhay. So yun po yung dapat po natin na gawin. Ipanalangin po sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya kung gusto po natin na maging tunay na alagad ng ating pong Panginoong Jesus, ano po yung dapat po natin gawin? Dapat willing po tayo na mamatay para sa ating pong mga sarili at sumunod po tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Amen? Amen. Sige pa, palapakan po natin ang Panginoon. Sa next slide, pangatlo na po tayo. Ano na naman po ito? 3 po ito. Then, 5 words lang po ito. Number 1, a true disciple will count the cost and follow through Jesus. Basahin nga po natin sabay-sabay. Luke chapter 14, verse 28, 1, 2, 3, go! So sabi po rito, a true disciple will count the cost and follow through Jesus. So meron po dito, sinasabi po ang ating po Panginoong Jesus na meron pong isang tao o isang lalaki na nagbabalak po na magpatayo po ng tore. Kaya lang hindi po niya ito masyadong pinag-aralan. Kumbaga hindi po niya ito inupuan. So ang ginawa po niya, pabigla-bigla po siya ng desisyon. So, sabi po rito, na-ilay po yung foundation, pero pagkatapos po ma-ilay yung foundation, ano po nangyari? Tumigil na yung trabaho. Diba?
So sabi dito, ano po ang mangyayari? Sabi nga po dito, siya po ay magiging katawa-tawa. Siya ay kukutsain lamang ng lahat ng makakakita niyon. At sabi, at sasabihin ng taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman may patapos. Di siyempre, parang nagiging katawa-tawa. Di mo ba? At hindi po ito mapapakinabangan. Alam niyo po, meron po isang building dyan sa may barangay na ba, sa may kanto ng Olympia, na nakita po na ipatayo, pero hindi po na ipatapos. So makikita po natin na sayang, di mo ba? Tapos siguro lumipas po yung marami pong taon at ginawa na naman, pero hanggang ngayon ay hindi po ito napapakinabangan. So we have to count the cost. So sa next slide po natin, ano po sabi niya? Consider the cost of being my disciple before you commit yourself. Yan po yung sinasabi po rito ng ating pong Panginoong sa Kristo. Na dapat bago po tayo mag-commit, talagang pag-aaralan po ba natin? Parang ito po kasi yung parang maganda po yung umpisa, pero hindi po natapos. Amen. Parang ito po yung tao na tumakbo sa isang karera, pero pagdating po sa kalagitnaan, ano po nangyari? Siya po ay huminto, hindi po nagpatuloy dahil siya po ay napagod. Amen. At ito rin po yung tao na nag-commit pero tumigil. Bakit? Dahil siya po ay nahihirapan. So wag po nating hayaan na hindi po matapos, sabi nga po, wag po nating hayaan na matapos mang mailagay yung pundasyon. Pag matapos natin mailagay yung pundasyon, tayo po ay titigil na. Bakit? Dahil tayo po'y napagod, dahil tayo po'y nahirapan, di ba ba? Dahil tayo po'y nakipag-compromise o nahulog po sa tukso. So dapat, sabi nga po doon, dapat tuloy-tuloy po tayo. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayo hihinto. Kailangan, sabi nga po ni Apostol Pablo, we have to finish the race. Di ba ba? Kailangan matapos po natin yung takbuhan. Hindi po pwede na tayo po ay tumatakbo, tapos sa kalagitnaan po ng ating po pagtakbo, tayo po ay titigil, tayo po hihinto, kasi tayo po ay napagod. Diba? Dapat tuloy-tuloy po tayo. Amen. Para, sabi nga po doon, talagang makakamit po natin yung corona ng tagumpay. Yes, may sakripisyo. Pero hindi naman po tayo iiwanan po ng Panginoon. Meron na po ba dito iniwan po ng Panginoon? Wala, di po ba? Wala po dito iniwan, wala po pinababayaan ng Panginoon. Hallelujah! Kaya nga po sabi po ng Panginoon, we are more than conquerors through Christ. We can do all things through Christ who give us strength. Ang Panginoon po ang nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Kaya lang, there are times na tayo po ay dadalahin po ng Panginoon sa isa pong pagsusulit, sa isa pong testing. Di po ba? Ngayon, ang tanong, pagka dumating po ba yung pagsusulit at testing, tayo po ba ay titigil? Tayo po ba ay magpapatuloy? Dapat tuloy po tayo. Amen? Dahil yung hirap na dinadanas po natin ay hindi po may kukumpara doon sa hirap na dinanas po ng ating po Panginoon sa Kristo on the cross of Calvary. Amen. Para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Kaya dapat ang bawat isa po sa atin, pinapakalagahan po yung ginawa ni Jesus on the cross of Calvary. Amen. At marami pa po tayong gagawin. Marami pa po tayong aabutin. At siyempre, pagka tayo po yung umaabot, there will be a sacrifice. Kailangan po ng mga dedicated na mga disciples na ikinukumit po yung kanila pong buhay sa Panginoon na wala pong makakapagpahinto. Sabi nga po, hindi po problema makakapagpahinto sa atin, hindi po mga pagsubok makakapagpahinto sa atin, hindi po mga
mahihirap na sitwasyon, mga pangangailangan, ang makakapagpahinto po sa atin, dapat tuloy-tuloy po tayo sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, meron pong isang sculptor, mahusay po siyang dalubhasang sculptor, na ang pangalan po niya ay Berteltori Baldisen. At marami na po siya mga obra maestra. Ngayon meron pong nagtanong sa kanya, alin sa mga obra maestra na ito ang, kumbaga, ang nakapagbigay sa ilang kasiyahan? Sabi niya yung susunod. Di ba? So kung titignan po natin yung principle na ito, ilalagay po natin ito sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Napakaganda pong principle na ito. Ibig sabihin po, hindi pa tayo nasisiyahan sa ginagawa po natin sa Panginoon. Amen. At yung mga susunod pa pala natin gagawin, yun po yung makapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi po tayo titigil. Yung mga nagawa na po natin sa Panginoon ay kinalilimutan po natin, at ang mga pagbibigay pa ng kaluwalhatian sa Panginoon ay yung po mga gagawin pa natin. Amen. Amen. Tingnan naman po natin pong Pastora Mirna. Di ba? Praise God. Tayo po'y nadalaw po dito. Ilang taong ka na, Pastora? 18. So, palakpakan naman po natin ang Panginoon sa buhay ng Mami Mirna. 18. Di ba? Pero hindi po tumitigil, oh. Di ba? Alam po niya na meron pa siyang ibubuga para sa Panginoon. Ang nabili niya ng kalakasan, tuloy-tuloy lang sa Panginoon. Kumbaga, the best is yet to come. Para kay Mami Mirna. Nakita ko po, lumuhod pa yan kanina. Ayaw pa. Praise God! Tingnan po natin sa next slide. Sa Philippians chapter 3 verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind. Si Apostol Pablo, ang dami po niyang nagawa sa Panginoon. Pero sabi po ni Apostol Pablo, kinakalimutan ko ang lahat ng yan. Hindi yan makakapagpatigil sa akin. Parang sinasabi ko, kasi po marami po mananampalataya, ang dami ko na nagawa sa Lord, therefore titigil na ako. Baka ako'y lumagpas sa langit. Wala pong ganon. Dapat kalimutan po natin kung marami na po tayong nagawa sa Panginoon, kalimutan po natin yan. And straining toward what is ahead, sabi po ni Paul, I press on toward the goal. I press on. Sabi nga po natin, I press on. I press on. Toward the goal. Tuloy-tuloy lamang po tayo. Kaya sabihin ko sa katabi mo, huwag ka hihinto. Huwag ka titigil. Tuloy-tuloy lang tayo. Dapat walang problema na makakapagpahinto sa atin. Walang pangangailangan na makakapagpahinto sa atin. Alam po natin, pagka tayo po yung tinawag po ng Panginoon, it is not a bad process. Amen? Meron po mga tribulations, meron po mga troubles in life. Pero hindi po ito makakapagpahinto dapat sa atin. Amen? Amen. We have to count the cost. Handa po ba tayo? Amen. Parang mahina. Amen. Amen. Praise God. So sa next slide, number 4, I true disciples surrender everything to Jesus. Sige po, basahin po natin Luke chapter 14 verse 31, 1, 2, 3, go!
Ang sabi po rito sa verse 32, at kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga pinatawag upang makipagkasundo. Sa 33, ulitin ko lang, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko o disciple ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. So think God as an invading army. Kasi sabi dito, meron po dalawang hari dito. Diba? Na yung isa may 10,000 at yung isa ay may 20,000. So alam mo na matatalo ka, anong gagawin mo? Makikipagkasundo ka na. Matatalo ka di ba? So that is a wise decision. Makipagkasundo. And think God as an invading army. At alam po natin na hindi tayo mananalo sa Diyos. Amen? At kung hindi po tayo mananalo sa Diyos, ano po yung dapat po natin gawin? Dapat po tayo ay makipagkasundo sa Panginoon. So, ibig po sabihin, dapat po tayo ay magpasakop sa Panginoon. Magpasakop po tayo sa naisip, sa plano, at sa gusto po ng Diyos sa atin. Amen? Amen. At pagka sinabi po natin na magpasakop po tayo sa Diyos, ano po ibig sabihin niya? We will become His subject. We will become His servant. And we will become, sabi nga po dyan, an active citizen of the kingdom of heaven. Yan po yung ibig po sabihin po ng pagpapasakop. Alam niyo po, ang pinakapangit na mangyayari, ang pinakapangit na desisyon ng isang tao is if we resist God sa buhay po natin. Kasi hindi naman po tayo mananalo, hindi po ba? So if we resist God, yung will po niya sa atin, yan po yung pinaka-pangit na desisyon na mangyayari po sa isang tao. So sabi nga po dito, sabi dyan na, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. So ang tanong ko, willing ba tayo ng talikuran ang lahat para tayo po ay sumunod sa ating po Panginoon Diyos? In other words, yung tatalikuran, we have to surrender everything to Jesus. Amen. Amen. So kailangan kasi nakikipagkasundo tayo sa Panginoon eh. Ibig sabihin, nagpapasakop tayo sa Panginoon. At dahil nagpapasakop ka at ako sa Panginoon, then we have to surrender everything to Jesus. Amen. Amen. So sabihin mo sa atin mo, we need to surrender everything to Jesus. Amen. Para ayaw niya kang surrender lahat. Amen. Kaya surrender po natin ang lahat. Amen po ba? Amen. So ano po ba yung dapat po natin na i-surrender? Tingnan po natin. Sa next slide. So a true disciple has given in and laid everything at Jesus' feet. Ibig sabihin, we have to surrender everything at Jesus' feet. Ano po ba yung dapat po natin i-surrender? Unang-una, our relationship are surrendered to Jesus. Amen. So dapat, ang pinakamahalagang relasyon po natin ay dapat ang Panginoong Jesucristo. Yes, mahal po natin ang ating pong mga buhay, ang ating pong sarili, mahal po natin ang ating pong mga mahal sa buhay. Pero the most
yung relation na dapat po nating alagaan ay yung relasyon po natin sa ating po Panginoong Jesucristo. Dapat ito po yung pinaka mahalaga po sa atin. Amen po. So dapat we have a close relationship with the Lord. At para maging close po yung ating pong relationship with the Lord, kailangan po nag-i-spend po tayo ng time sa ating po Panginoong Diyos. Paano ba na-nurture yung ating pong relasyon sa isa't isa? Paano po ba na-nurture yung relasyon po natin? Mag-asawa? Paano po nag-nurture yan? Magkaibigan? Lagi kayong nag-uusap, di ba? Lagi kayong nagkikita, nano-nurture. The same thing din naman with the Lord. Kailangan we have time with the Lord Jesus Christ. Kailangan may time po tayo sa kanyang salita. Kailangan may time po tayo na manalangin. Kailangan meron po tayong time na makipag-fellowship sa ating pong Panginoong Diyos. Kasi pinapahalagahan po natin yung relasyon na ito. Number 2, His mind is surrendered to Jesus. Ang ating pong isip ay dapat nakasurrender po yan sa Panginoon. Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things above and not on things on earth. Ibig sabihin ang ating pong kaisipan, dapat ang laman po niya ng mga bagay na mga Diyos, hindi po bagay na makalupa. Bagay na makalangit at hindi po bagay na makalupa. Bagay po na banal at hindi po bagay po na masama. Mga bagay po na totoo, something from above, at hindi po something na dito po sa mundo o bagay po na masama. So ano po dapat po natin gawin pagka meron pong mga unholy thoughts, ungodly thoughts? Ano po dapat po natin gawin? Review agad. Diba? Dapat change channel agad. Diba na may naglalaro sa isipan mo na pangit na bagay, hindi maganda makamundo, hindi po natin dapat ini-entertain yan. Nag-change channel tayo sa ating isipan. Nire-review natin. Diba? So, dapat nakasurrender po yung ating pong kaisipan sa Panginoon. Number 3, His job is surrender to Jesus. So, dapat ang ating pong mga trabaho ay hindi po ito nagiging kariban ng ating pong Panginoong Jesus sa gawain. Dapat nakasurrender po yung ating pong mga trabaho. Kung yung trabaho po natin nagiging karibal na po ng ating po Panginoong Jesus, then find another job. That is the best thing to do. Kailangan ang ating pong trabaho ay hindi po kumbaga nagiging karibal ng ating po Panginoon. Ano po yung sumunod? His money is surrendered to Jesus. Alam naman po natin na wala naman po tayong pag-aari, di ba? Ang lahat po na meron tayo ay galing po sa Panginoon. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Amen. So, dahil nakasurrender po yung ating pong money, dapat ibinabalik po natin yung ating pong iba po. Amen? At dapat nagtatanim din po tayo, nagbibigay po tayo ng ating pong mga offering sa ating pong Panginoon Diyos. Kasi po, it is an honoring. Pagka tayo po ay nagbabalik sa Panginoon, at tayo po ay nagbibigay ng ating po mga honoring, ng ating po mga offering, ino-honor po natin ang Panginoon. Amen? At alam po natin na ito po ay bumabalik po sa atin. Our money must be surrendered to Jesus. And if we want to experience breakthrough when it comes to our financial aspect ng ating buhay, then we have to be faithful
in giving our tithes and offerings to the Lord. Number 3, his family is surrendered to Jesus. So dapat ang pamilya po natin nakasurrender po yan sa Panginoon. Dapat si tatay naglilingkod sa Panginoon. Dapat si nanay naglilingkod sa Panginoon. Dapat ang mga anak naglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga po sabi po ni Joshua that me and my family will serve the Lord. Ngayon kung wala pa po sa Panginoon ang ating po pamilya, then we have to pray for it. And we believe that God will touch their heart and someday na sila rin po ay kikilala, sila rin po ay maglilingkod din po sa Panginoon someday. Amen. Kaya nga po sabi po, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Kung sila tigilan ng kakapanalangin, kung sila tigilan ng kaka-invite, kung sila tigilan ng kaka-share, someday there will be a time na yung panalangin mo ay tutugunin ng Panginoon. Amen. And last is this marriage is surrender to Jesus. So dapat pagka sa marriage dapat si Jesus ang nasa sentro. Amen? Pag wala si Jesus sa sentro, mahirap mag-succeed ang marriage. Kasi dalawang tao, magkaiba kayo eh. Isa magkaiba kayo ng taste, ng character, and everything. Ngayon, paano mo pag-iisa yan? Mahirap. Di ba? Unless that Jesus Christ is in the center of your relationship. Mag-work yan. Kami po mag-asawa, we are already, ilan pa naman tayo? 43. So sa 43 na yun, ay marami po kami hindi po yung perfect marriage. Marami po yung mga differences. Pero because Jesus ay nasa gitna, ay nagsasucceed ang marriage. Amen. And lastly, sabi nga po dyan, pagdakuli na po tayo. A true disciple will be a salt like Jesus. So, Luke chapter 14, verse 34. Basahin po natin, 1, 2, 3, go! Pakinig ang may pandinig. Sa next slide, Matthew 5:13, kayo ang asin namin sa katauhan. Ngunit kung asin ay mawalan na ng alat, paano ba ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na ng kabulian, kundi ang tapo na patakan ang mga tao? Kung kayo ang ilaw na sa libutan, kayo din naman ang paliwanag yung ilaw sa harapan ng mga tao, makita nila ang inyong mabubuting gawa at mapupuhayan ng inyong amahan na nasa langit. So sabi nga po rito, itinumpara po tayo sa asin at ilaw. Sa next slide po natin. So salt is good as a preservative against decay. Alam niyo po, pagka ang pagkain nilagyan po ng asin, ano po nangyayari? Hindi po siya nasisira agad, di ba? Hindi po siya nabubulok. So salt is a good preservative against decay. So alam po natin ang kaaway. Ano po ang mission po ng kaaway? To kill, to steal, and to destroy. Di ba? To, sabi nga doon, palaganatin ang kahiliman. Pero tayo po, bilang mga salt, tayo po ay naandito para mamuhay po tayo ng patuwid at para akayin po natin sa kaliwanagan ang mga tao. Kumbaga parang tayo po yung preservative against decay. Kung ang kaaway po ay nag-aangat po siya na lumaganap ang kadiliman, ang kasamaan, tayo naman po ng mga asin. Tayo naman po gagamitin ng Panginoon na instrumento para lumaganap po ang mabubuting gawa at ang kaliwanagan. Amen.
So tayo po yan. Number 2, salt is a good for flavor. Pagka ang itlog, walang asin, ano po lasa? Pagka ang isla po, walang asin, pinirito mo, ano po? Matabakan. So ang salt po ay nagpapalasa po ito. Nagpapasarap po ito sa pagkain. At alam niyo po, marami pong mga tao ang nawawala na po ng flavor ang kanila pong mga buhay. Puro problema, ano po, puro lungkot, puro kaguluhan, puro stress, puro sakit, karamdaman. Kaya nga po, sabi nga po rito, tayo po ay, sabi po ng Panginoon, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. So, ibig sabihin, tayo po will add flavor to their life. So, kung meron pong may mga problema, tayo po yung magbibigay po ng pag-asa. Amen? Kung meron pong nalulungkot, tayo po yung magbibigay po ng galak at saya. Kung meron po na puro po kaguluhan, tayo po yung magbibigay po ng kapayapaan. Kung meron po may mga sakit karamdaman, tayo po yung mananalangin para sila po ay magkaroon ng kagalingan. And etc. Amen? Amen. Kaya nga po, Panginoon, di ba, nung sinugo po niya yung 72, isinugo po niya yung 12, ano po sabi ng Panginoon? Ipahayag niyo ang salita ng Diyos. Kasi ang salita po ng Diyos, ito po ang magbibigay po sa kanila ng pag-asa. Amen? Kung pananampalatayaan po ito. At ang sabi po nila, magpalayas kayo ng masamang spirito. Ipanalangin ng mga may sakit. So ano po ibig sabihin niyan? We add flavor to the lives of people. And because of our godly living and joyful living, ano po mangyayari? Pagka nakikita po ng mga tao, pagbat siya, parang may problema pero masaya pa rin. Parang gano'n. Kasi may pagsubok pero parang hindi halata. So tayo po yung gagamitin po ng Panginoon para madala po yung mga tao sa Panginoon Jesus. Amen. Pero kung tayo po yung unang apektado ng problema, tayo po yung unang malungkot, tayo po yung unang nawawala ng pag-asa, tayo po yung unang nag-give up, so parang tayo po yung asin na wala na pong alat. Amen. So, hindi po natin madadala ang mga tao. Kasi tayo po yung uli. Diba? Naapektuhan. Kaya po, it's a no-no na meron kang dinadala ng isang tao sa Panginoon. Tapos, ay sasabihin mo sa kanya na ikaw yung mananampalataya at sasabihin mo sa kanya, meron na akong problema, parang wala nang pag-asa. Parang hindi ko na kaya. So, wag po natin gagawin yun. Why? Dahil hindi po tayo magiging asin doon. Hindi po natin sila madadala sa Panginoon. So, kung meron po tayo mga problema, kanina po tayo dapat tayo mag-open. Sa ating pong kapwa, mananampalataya. At hindi po sa pababa, dapat ang open po natin pataas. Amen. Natural lang po yun, tayo po ay dumaranas po ng mga pagsubok, mga problema. Pero kahit po may mga pagsubok at problema po tayo, dapat may saya pa rin po tayo. Amen? Dapat hindi pa rin po tayo nawawalan po ng pag-asa. Dahil alam po natin, ito po yung part ng buhay. Ito po ay part na tayo po ay dadalhin po ni Lord to the next level. Alam niyo po, pagka kayo ay dumaraan ng mga tinding pagsubok, ibig sabihin may plano si Lord. Gusto kang dalhin ni Lord to the next level. Amen. Tingnan niyo po yung mga karakter ng the Bible, sila Joseph, di ba?
Bago po sila dinala ng Lord sa next level, dumaan po muna sila sa mga mahirap na sitwasyon ng buhay. Si David, bago po siya naging hari, dumaan po muna siya sa marami pong mga pagsubok sa buhay. Kaya nga sabi po ng Panginoon, pagka dumaraan ka ng mga pagsubok, magalak ka, dahil may plano si Lord sa iyo. Kaya hindi po pwede na ang isa pong mananampalataya. Ano ba naman ito? Pagsubok na naman. Challenges na naman. Hindi. That is a promotion. Kung ikaw ay magiging tama sa Panginoon. Kung hahayaan mo na kumilos si Lord sa iyong buhay. Kung ikaw ay hindi titigil. Kung ikaw ay hindi susuko. Kung ikaw ay magpapatulog sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga po sabi po dyan, salt is good for making one thirsty. Alam niyo po, ang tubig na pagka nilagyan mo po ng asin, ano po mangyayari ininom mo? What will happen? Mauuhaw ka. Subukan po niyo, tubig, nilagyan mo ng maraming asin, mauuhaw ka. Kailangan mo nang uminom ng tubig. So, as disciple, we should make non-Christian thirsty for the gospel. So, kailangan po makita po nila na magkakaroon po sila ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Pagka nakikita po nila na tayo po ay naging asin at ilaw ng sanlibutan. Parang sinasabi nila, bakit siya may problema pero nakangiti pa rin? Diba? Siya ay punong-puno ng mga pagsubok pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Gusto ko rin maging kagaya niya. So, ano po nangyayari? Pagka tayo po yung asin at ilaw, nagkakaroon po, sabi nga doon, nagkakaroon po ng pagkakuhaw sa salita po ng Diyos ang ibang tao. Kaya po napaka-importante na tayo po yung maging asin at ilaw ng sanlibutan. Sabi nga po, ang asin, pagka nawala na po ng lasa, ano po yan? Meron po impurities. Ano po yung impurities? Yan po yung worldly, sabi nga po doon, worldly influence or worldly living. So, pagka naandun na po tayo sa part na yun, na nakikipag-compromise po tayo sa takbo ng sanlibutan, hindi na po tayo naging asin at ilaw ng sanlibutan na mundo. Sabi nga po rito sa next slide, Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Ang takbo po ng mundo ay masama. Pagka tayo pinakiayon sa takbo ng mundo, yung alam po natin, mawawala ng alam. Yung liwanag po natin mapupundi. At ang sabi po ng Bible, we will become useless. Diba? Marami po mga mananampalataya ang hindi na po nagagamit. Diba? Dahil natalo po ng kaaway. So dapat lagi po tayong lumakad po tayo according to the will of God. Patuloy po tayo maging asin at ilaw po ng sanlibutan para tayo po ay patuloy na magamit sa for God's glory. Amen po? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. So, sa ating pong sum up, what are the characteristics of a true disciple? Number 1, disciple natin sabay-sabay. A true disciple loves Jesus. So, sino po ang mahal po natin po mga mahal sa buhay, di po ba? Amen. Pero dapat mas mahal po natin Jesus. Amen. Number 2, a true disciple carries his cross and follow Jesus. So ano po yan? Dapat cross, symbol po ng death. Dapat patay na po tayo sa ating po mga selfish ambition, desires, and plan. Number 3, a true disciple will count the cost and follow through Jesus. So wala po dapat na makakapagpahinto, makakapagpahinto.
Number 4, a true disciple surrender everything to Jesus. Dapat surrender po ang lahat. And number 5, a true disciple will be a soul like Jesus. Sige pa tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Sige pa, palapakan po muna natin ang Panginoon. Sa mga sa lahat, sa ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Aba Father, muli po Panginoon, kami po'y lumalapit at tumutulong po sa inyo, Panginoon. Nakita po namin dito in this story, Father God, Lord, there is a crowd, there is a multitude of people following you, Father God. And Lord Jesus, you take this opportunity, Lord, para sabihin po sa mga tao, Lord, what is a true disciple? Nakita po namin, Lord, na ang tunay po, Lord, na alagad, Panginoon. Yung mga tao, Lord, na minamahal po kayo ng higit. Kanino man. O higit po saan pa man, Panginoon. Panginoon, minahal mo po kami, Lord, ng higit sa lahat. Minahal mo po kami, Lord, nung kami po'y makasalanan pa, Panginoon. Ito po kami, Panginoon. May pangako ka, Lord, na buhay po na walang hanggan, Panginoon. Naranasan po namin ang iyong biyaya at pagpapala, Panginoon. May pong pag-iingat po ka. Kaya po, Lord, we pray, Father God, Lord, na may alay din po namin ang buhay po namin sa iyo, Panginoon. Makapaglingkod po kami na may katapatan, Panginoon, na wala po, Lord, na makakapagpahinto sa amin, Panginoon, na mas makilala ka po namin sa aming pong buhay. Na kami po, Lord, ay mabigyan, Lord, ng pagkakataon pa, Panginoon, na mapaglingkuran po namin, Panginoon, na higit sa lahat, Lord, kung kami po, Lord, ay nagkulang, Panginoon, humingi po kami, Lord, ng paglilinis sa God. Humingi po kami, Lord, ng kapatawaran po, Panginoon. And we pray, Father God, Lord, mapahalagaan po namin, Lord, ang pagkakatawag mo po, Lord, sa atin. Dadala po namin, Lord, na hindi mo po kami iiwan, hindi mo po kami papabayaan. At kayo pa rin po, Lord, na magbibigay po sa amin ng kalakasan po, Panginoon. Magawa po namin ang mga bagay na pinapagawa mo po, Lord, sa amin. It's all yours, Panginoon. Ang kailangan lang po namin, Panginoon, sa puso, Lord, na handang maglingkod, sa puso na handang sumunod, sa puso, Lord, na tapat para sa iyo. Lord, it's all yours. Again, Lord, maraming salamat sa po ang aming pundalangin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen.